si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagpadala na ng medical team ang Department of Health o DOH sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bogo City, Cebu nitong Martes bandang alas 9 ng gabi. Agad na pinadeploy na Secretary Teodoro Herbosa ang mga medical personnel upang makapagbigay ng emergency medical assistance at tumulong sa lokal na otoridad. Kasalukuyang pa ring rumeresponde ang nasabing team upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng sugatan sa lindol. Samantala ay nabisuhan ng DOH ang mga residente sa mga apektadong lugar na sumunod sa tagubilin ng lokal na pamahalaan at maging mapagmatsyag sa posibleng aftershocks. Kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC ang 63 bilang ng nasawi sa 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Cebu City nitong Martes ng gabi. Tungayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Pumalo na sa 63 katao ang nasawi habang lampas 100 katao naman ang sugatan sa pagtama ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu City nitong Martes ng gabi. Ayon yan sa National Disaster Risk Reduction Management o NDRRMC. Ayon sa investigasyon, ang sentro ng lindol ay tumama sa Bogo, Cebu City kung saan pinakamalakas ang tama nito. Samantala naramdaman ng lindol sa mga sumusunod na intensidad sa mga naturang lugar. Ang kasalukuyang bilang ng mga nasawi sa lindol ay kinumpirma rin ni Department of Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa, kabilang ang pinsala na natamo ng lugar at ang aksyon ng ahensya para rito. Epicenter was at Bogo City. I'm told there are about 63 casualties already, and we've sent actually 4 teams. There was a gymnasium that collapsed with a current game. There was a basketball game between Bureau of Fire and our Office of Civil Defense, the same people that respond in times of. Kaugnay nito, ongoing pa umano ang operasyon ng MDRRMC at ng ibang ahensya ng mga apektadong lugar na tinamaan ng lindol, partikular na sa Northern Cebu, Bogo, Cebu City. Yan ang pahayag ni Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Alejandro. We will handle this. The SND has activated again the interagency coordinating cell. As we speak, nagmi-meet sila ngayon to thresh out all the logistical requirements, mga pangangailangan doon sa mga areas na nagre-responde tayo. But right now, again, the center of gravity is Northern Cebu, specifically Bogo City, and and its neighboring municipalities. So yun po, ongoing po ang ating operations. Sa kasagsagan naman ng lindol, nakuhaan rin ng isang video ang sitwasyon sa Mactan Bridge nang mangyari ang sakuna, kung saan makikita ang paggalaw ng tulay at pagdapa ng mga taong dumaan at huminto rito. Jesus! Jesus! No! Oh my God, Lord! Jesus! Lang! Naglinog lang! Lord! Jesus Christ! Matapos ang lindol, ilang sugatang residente rin ang isinugod sa Tabogon Infirmary sa Cebu. Kabilang sa mga sugatan ay mga bata at matatanda na residente ng lugar. Kasama rin sa nasira ay ang 139 years na Daan Bantayan Church o ang Archdiocesan Shriner. Makaraang matapos ang lindol, kinabukasan ay nagtulong-tulong ang ibang lokal na ahensya sa pag-aabot ng mga karagdagang tulong katulad ng pagkain at mga gamot. Sa kabilang banda, siniguro naman ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pakikipag-ugnayan ng provincial government sa mga lokal na pamahalaan at maging sa Office of the President upang mabigyang tulong ang lahat ng apektado ng naturang lindol. I'm already in touch with the national agencies and the Office of the President kay nangayo tag reinforcement diri. The damage, wa patay total assessment karon, but it could be worse than we think. Samantala, bunsod ng nangyaring lindol, ipinag-utos ng Office of Civil Defense 6 ang agarang pag-inspeksyon sa lahat ng gusali at infrastruktura sa Western Visayas upang protektahan ang mga komunidad sa rehiyon sa posibleng banta na dala ng mahihinang mga infrastruktura. Sa kasalukuyan, nasa ilalim na ng state of calamity ang buong probinsya ng Cebu at patuloy na nakaantabay ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-aksyon sa nangyaring kalamidad. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Bunsod ng idineklarang state of calamity sa Bogo City, Cebu, kasunod ng lindol na gumimbal sa lugar, ipinatupad ng Department of Energy o DOE ang price freeze sa produktong kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Ang anumang rollback sa presyo ng nasabing produkto ay agad na ipapatupad habang ang pagtaas ng presyo ay mahigpit na ipinagbabawal. Magtatagal ang nasabing price freeze sa Bogo City hanggang October 15. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jay Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Cebu isinailalim na sa state of calamity. Provincial Governor patuloy ang deployment ng tulong sa mga nasalanta ng lindol. Price freeze sa produktong kerosene at LPG ipinatupad sa Bogo City, Cebu. Higit 800,000 bank accounts na konektado sa flood control projects dumagdag sa ikatlong freeze order na nakuha ng AMLA. DA natuklasan ng umano'y 75 million pesos na Ghost Farm to Market Road project sa Mindanao. Farm elections, kinakailangan paigtingin ang kahandaan para sa seguridad ayon sa COMELEC. MMDA nakikipag-ugnayan na sa DOTR hinggil sa iligal na pagterminal ng mga bus sa Nia Road. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.